Ito ang pond. May 4 na malalaking hito rito. Siguradong maaamoy nila ito. Nakuha ko na, Diyos ko! Ano yun? Malaki rin. Baka may red tail na tayo sa bitag. Inihagis namin doon. Ngayon, nandito na ito. Jesus ko. Kristo, ano yun? Tignan mo siya. Diyos ko. May nakuha tayo. Tingnan mo yan. Nakuha ko na. Kamusta BFC Nation? Welcome ulit sa isa pang astig na video. Ngayon, maghahanap tayo ng dambuhalang mandaragit na isda para sa aking 7,200 galon na pond. Dito sa pond mga tol, meron tayong malaking red-tail catfish, 4 na arowana, higanting rib salt, tiger shovelnose, at iridescent sharks. Sa pond na ito, meron tayong mga dambuhalang isda, pero kailangan pa natin ng mas marami, okay? Ito ang paborito kong pond na yon. Gustong gusto ko ang mga dambuhalang isda. Sila ang mga paborito ko. Alam niyo yan? Mga higanting pulang red-tail. Alam kong gusto niyo rin sila. At oo, sobrang saya ng mga video na ito kung saan lumalabas tayo at sinusubukan hulihin sila sa wild kung saan pinakakawalan sila ng mga tao. Mahirap gawin yon kasi bihira kang makakita ng higanting pulang red-tail, arowana, o iridescent shark sa wild. Pero paminsan-minsan, may natatanggap tayong tip mula sa iba o may natutuklasan tayo. At oo mga kaibigan, gustong gusto ko yon. At kamakailan lang, nakatanggap ako ng tip mula sa isang subscriber. May nag-DM sa akin, binigyan ako ng address ng maliit na saradong pond at sinabi nilang sila ang naglagay ng 4 na dambuhalang hita doon. Hindi ko ilalantad ang pangalan ng taong ito dahil iligal. Pero binigyan niya tayo ng lokasyon at pagkakataon para mahuli sila at ilagay sa ating pond. Matagal silang nasa aquarium at lumaki ng husto. Pinadalhan niya ako ng litrato, pero di ko masabi laki nila. Ngayong nasa pond na sila, baka mas malaki pa sila ngayon. 3 gabi na akong pumupunta doon sunod-sunod. Naglalagay ng pain na tilapia at hipon sa gitna. Inusubok ang akitin sila. Tinitingnan kung nandun nga talaga sila. At ano sa tingin mo? Nakita ko talaga ang isang pulang red tail. Kaya alam kong hindi nagsisinungaling ang taong ito. Totoo ang sinasabi niya. Kaya ngayon mga pare, marami tayong inihandang kagamitan. Meron tayong malalaking cast net. Meron tayong malalaking bitag para sa dambuhalang isda na talagang kayang makahuli ng malalaking isda. Pupunta tayo ron at susubukang hulihin silang 4. Kahit isa lang mahuli, masaya na ako. Astig yun! Iuwi natin at ilalagay sa 7,200 galon na pond ko mga pare. Gaya ng sinabi ko, lahat ng isda dito ay maayos ang kalagayan. Pagpakain muna tayo ng mabilis. Ayan si Blaze, si malaking Blaze. Tignan niyo yung laki ng pulang red tail na yan mga pare. Ngayon, yung mga isda na pwede nating mahuli ngayon ay kasing laki nila. Hindi ko talaga alam, pero tignan niyo siya. Tignan niyo kung paano niya kainin ng hipon. Tignan niyo ang laki ng pulang red tail na yan. Tignan niyo yan. Ayan si Blaze. Kaya yan ang habol nating ngayon. Higanting hito. Ibig kong sabihin, tignan niyo sila. Tignan niyo dito. Ang lalaki nila. Sobrang laki na ng itinaba nila dito sa pond na to. Kaya oo mga pare, kung suswertehin tayo ngayon, magdadagdag tayo ng mga isda dito na mahuhuli natin sa wild. Bumaba kayo dyan, mag-like kayo para sa swerte. Pupunta na tayo doon ngayon. Ipapakita ko sa inyo ang mga bitag ng isda na meron tayo. Sige, seryoso tayo dito ha? Pakiramdam ko, swerte tayo ngayon mga pare. Tara, subukan nating makahuli ng mga higanting isda. Sige mga pare, nandito na tayo sa spot. Ilang araw na rin ang lumipas. Mahigit 1 linggo na namin sinusubukan mahuli ang mga hito dito sa maliit na pond sa likod ko. Ngayon, kita nyo naman, hindi siya kalakihan at totally nakasarado. Ibig sabihin, walang tubo papuntang kanal kaya di makakatakas ang mga isda, pati yung 4 na hito. Maliban na lang kung may kumain sa kanila, siguro buhaya. Tara, sumunod kayo sa akin. Mayroon tayong mga dambuhalang bitag para sa isda. 2. Tingnan nyo kung gaano kalalaki ang mga bitag na to. Ginamit na namin to dati at nakahuli kami ng malalaking isda. Naisip ko na perpekto itong paraan para hulihin ang pulang red tail at malalaking hito dito. Lalagyan natin ng pain na tilapia. Ihahagis sa gitna at iiwan ng 24 na oras. Mahigit 1 linggo na namin ginagawa ito, pero hindi pa kami naglagay ng bitag ng 24 na oras. Karaniwan, buong araw lang namin iniiwan. Naisip ko, sa gabi lumalabas at nangangaso ng pagkain ng mga hito. Iiwan natin ang bitag buong gabi at babalikan bukas. Sana makahuli tayo ng hito. Astig yun mga pare. Sa tingin ko, maglalagay tayo ng isa dito sa kanto dahil mababaw at baka umaakyat sila para maghanap ng pagkain. Yung isa naman, ilalagay natin sa kabila kasi may agos doon. Parang may nagbubumba ng tubig papasok. Di ko alam kung para saan yun pero baka magustuhan ng ito.
Ayun mga pare, ito ang pond. May 4 na malalaking hito dito. Di natin alam na saan o gaano sila kalaki. Mga pare, excited ako kung magagawa natin to. Sana makahuli tayo ng hito ngayon. Simulan na at lagyan ng pain ang fish trap. Tara na, may dala tayong bag ng tilapia. Bumili ako ng 10 nito last week para makahuli ng hito. Pero di pa rin kami nagtagumpay. Mas mura pa siguro kung bumili na lang ako ng hito kaysa gumastos sa pain. Gusto ko talagang makahuli. Tara, lagyan na ng pain ang traps. Tig-2 fillet bawat isa. Ayan, huling fillet na. May 2 na sa loob at magdadagdag pa tayo ng 2 dito. Sana sapat na para sa mga hito. Mabaho talaga to. Siguradong maaamoy nila. Ayan na sila mga pare. May 2 malalaking fish trap tayong ilalagay sa tubig na yon. Isa sa kanto, isa sa kabila. Tara, ihagis natin ito sa gitna. Ayos yun, saktong-sakto. Ayan na yung unang trap mga pare. Kita niyo dyan, hindi naman masyadong malalim dyan pero dun sa kabila medyo malalim na. Oo mga pare, nandito na tayo sa kabila. Ngayon, tumitingin ako sa gitna. Ang dami kong nakikitang isda na umahon. Hindi sila mukhang malalaking hito. Kulay orange sila, mga orange na isda. Hindi ako sigurado kung anong klase sila. Pero nagdala rin ako ng cast net. Baka ihagis natin yun dito. Unang beses ko makakita ng orange na isda dito. Kaya baka subukan nating hulihin ang mga yon habang pinabababad natin ang mga bitag ng isda. Oh, tara na. Tingnan niyo yung agos. Ang lakas ng labas ng tubig dyan. Sigurado akong gustong-gusto ng mga hito yan. Ihahagis ko to ng mas malapit dyan. Sige, eto na. Ayos yan. Ang saya ng dambuhalang fish trap na to, pwede tayong maahuli ng kahit ano. Sa totoo lang, di naman kalakihan ng lawa. Dapat madali lang hulihin ang mga hito, pero mahirap pala. 1 linggo na naming sinusubukang hulihin sila. Kukunin ko na ang lambat at ihahagis. Tingnan natin kung may mahuli. May nakita akong orange na isda sa ilalim ng basura. Ihahagis ko ng lambat, sana matamaan ko sila. Mga tol, may malaking orange na isda. Patayin muna ang mga kamera. Pangit ang nangyari. Pumalpak yata ang lambat ko. Ayan na, sige. Kahit ano na lang. Nasaan na yung mga isda? Ayun, may isa doon. Ayos yun. Tamang-tama sa kanila yon. Sana nakikita nyo. Ang daming orange na isda dito. Diyos ko, may malaking isda rin doon. Hindi ko alam anong nangyayari. Ang dami nating nakikitang isda ngayon. Nakuha ko siya. Diyos ko. Nakuha ko. Nakuha ko. Ano kaya ito? Midas Cichlid to. Mga tol, nahuli natin yung orange na isda. Astig, bihira tayo makahuli ng ganito. Malaki pa. Alam ko, baka isipin yung baliw ako. Kasi ang dami kong nakikitang orange na isda. Sige, hindi ko alam kung yung subscriber natin ang naglagay nito dito kasi sarado ang panda to. Hindi basta-basta makakapasok mula sa kanal. Ang interesting nito mga tol, kunin natin sila. Baka alagaan ko to. Tignan nyo yung orange nila. Ang astig mga tol. Ang ganda ng isda na to. Unang huli ngayong araw, hindi ito hito. Hindi man ito target natin pero ang astig mga tol. Ang dami nating kakaibang nauhuli. Lagay natin sila sa timba na may tubig tapos alagaan. Ililipat sa isang pond. Sige, ito na, may tubig na. Ilalagay ko na ang Midas Cichlid. Bagay siya sa timba. Unang isda ngayong araw. Tuloy lang, magka-cast net pa tayo. Tingnan na nung mahuhuli pa. Ayos ang pagkakatapon yan. Half moon, gets mo na. Oh, heto na. Tara na, bigyan mo ako ng maganda-ganda. Ano yan? Tingnan mo to. Tingnan mo yan, isa yang hoplo catfish, ang astig. Tingnan mo yung maliliit na bigote niya. Ayos, ang astig talaga mga pare. Isa tong invasive species dito, hindi siya galing sa Florida. May dragonfly din tayo, kulay pink, paparating na siya. Kailangan ka naming ilikas. Tingnan nyo yan mga pare, pinakamagandang castnet. Ayun mga pare, ang tawag dyan ay hoplo catfish. Astig na isda. Ibabalik natin sila syempre, hindi naman talaga natin sila gusto. Magpapatuloy lang tayo sa pag-explore at titingnan pa natin kung ano pang mahuhuli natin dito. Sige mga pare, naglalakad tayo sa paligid ng pond. Tingnan nyo, may peking buhaya doon. Pero naglalakad-lakad tayo ngayon at tinitingnan natin kung may makikita tayong kakaiba. Tulad ng, ewan ko, isang red-tail catfish kasi yun talagang hinahanap natin dito. Gumalaw ang linya, tingnan nyo, gumalaw ang linya ng fish trap. Diyos ko, gumalaw nga. Dati mas malayo yon. Nababaliw na ba ako? Nakikita mo rin, di ba? Oo, nakikita ko. Sige, gumalaw nga ang linya. Diyos ko, baka ito na ang pagkakataon natin. Baka may red-tail na tayo sa trap na yon. Sige, punta tayo doon. Mga pare, gumalaw ang trap. Diyos ko, may alon pa. Yung berdeng linya ng fish trap natin, dati nasa pampang lang yon, nasa damuhan. Ngayon, nasa gitna na talaga. May malaking bagay na pumasok at gumalaw sa trap. Diyan ang linya natin. Dito lang dati. Wala akong choice, kundi pumasok. Baka may red-tail na sa loob. Kailangan ko na. Nakakatakot to. Kita ko na ang trap sa malayo.
Malupit kung makakuha tayo ng red tail. Ang laki ng inusog. Dati doon natin inihagis. Ngayon nandito na. Eto na, sandali ng katotohanan. Nakuha ko na. Diyos ko. Jesus ko. Kristo, ano yun? May malaking isda sa trap. Nakikita mo ba yung isda na yon? Higanting snakehead yon, grabe. Diyos ko. Nakita mo ba yon? Ang lakas ng paglabas niya. Sobrang natakot ako. Akala ko red tail, pero malaki pala na snakehead. Tingnan mo, ayan ang ulo niya. Diyos ko, ang laki niya. Diyos ko, sobrang laki niya. Puno niya yung buong trap. Pinakamalaki na siguro yan na nakita ko mga pare. Hindi red tail sayang. Pero sa loob ng 10 minuto, may nahuli tayong higanteng snakehead. Tingnan nyo. Bakit lumapit ang ulo ng buhaya? Tinututukan tayo. May nahuli tayong malaking snakehead sa fish trap. Napansin naming lumipat siya sa kabilang panig ng pond. Hindi ito ang gusto natin at bawal alagaan. Kaya kailangan pakawalan. Ayan, umalis na siya. Alim mo talaga. Siguro 30 pulgadang haba. Papunta na siya sa kalaliman. Hindi na makikita. Mukhang kumagat siya ng kaunti sa tilapia. Kailangan natin ibalik ito. Sana hindi na tayo makakuha ng isa pang snakehead. Oo, itapon natin ulit sa mababaw na bahagi. Diyan mismo. Tama, may isa tayo ron. Yung isa sa kabila, nandun pa rin at di pa gumagalaw. Oho mga pare, madaming isda dito sa pond. Nag-enjoy kami at marami na nahuli. Ngayon, oras na para sa bitag ng isda, naiiwan natin ng 24 na oras mga pare. Babalikan natin bukas, sana makatsamba ng malalaking hito. Excited ako. Kita-kits ulit pagkatapos ng 24 na oras. Tama mga pare, isang araw na mula nang ilagay natin ang mga bitag ng isda sa pond. Lampas 24 na oras na, kaya balik tayo ngayon para makita ang mga nahuli natin. Bumaba kayo diyan at ilike yung video para sa swerte, okay? Malamang, kung napapanood niyo ito, may nahuli kaming kakaiba. Kung hindi, hindi ko ito ipopost. Kaya tara, tingnan natin kung ano ang nahuli natin sa mga fish trap natin. May isa dito at isa sa kabila. Umuulan na pero wala namang may pakialam. Sana makakuha tayo ng pulang red tail. Kita ko na yung unang trap, malapit lang sa nilagyan natin. Sa tingin ko dito natin nilagay kaya kaunting galaw lang. Baka dahil lang sa agos tubig, kaya gumalaw. Nandun na yung linya, pero mukhang kailangan ko pang pumasok para kunin. Sa ngayon, wala akong nakikita. Medyo madilim ang tubig, kaya posibleng may laman pa. Tingnan natin kung ano meron. Sige, eto na. Papasok ulit tayo. Sana hindi na naman ako gulatin ng isa pang snakehead. Tara na. May laman ba dyan? Jesus, Diyos ko ang laki ng isda. Sa tingin ko may Midas at Oscar dito. Tingnan mo, may maliit na Oscar. Pero walang pulang red tail. Sayang. Ayos lang yan. May isa pa tayong bitag ng isda na susuriin. Pero ayos na rin ito. Nagkuha natin ng Midas cichlid, Oscar, at dambuhalang pleko. May maliit ding hoplo catfish dito. Sige, subukan nating ilabas ang mga to sa trap. Kung sino man ang gumawa ng trap na to, hindi naisip na magandang ideya ang lagyan ng zipper. Kaya kailangan nating subukan kunin sila gamit ang kamay natin. May team ba tayo dito? Ilalagay natin lahat ng isda na itatabi natin dito. Siguradong itatabi natin yung Midas. May Oscar din dito, ang astig. Tingnan mo yung pula sa kanya. Tingnan mo yan. Ang ganda ng pattern ng Oscar na yan. Astig. Nakuha na natin siya. May hoplo catfish tayo at isang higanting pleko. Hindi ko alam kung paano ko ilalabas itong pleko. Uy pare, kalma lang. Tingnan mo, kinain din nila halos lahat ng tilapia. Kaunti na lang ang natira. Eto na, huwag mong sirain ang trap pare. Ayan na. Grabe ang laki niya. Tingnan mo yung pleko na yan. May scoliosis pa siya. Tingnan mo yung likod niya. Ang wild nun. Hindi natin itatabi yan. Ibabalik natin siya sa tubig. Malaki talaga siya. Sige, paalam. Ito, maliit na hoplo catfish. Ibabalik natin kasi di naman natin gusto. Tapos na unang trap mga tol. May dalawa tayong ititira. Midas cichlid at isang Oscar. Tara, tignan pa natin yung isa. Yung lubid ng pangalawa nating trap nasa damuhan pa. Hindi ko alam kung maganda yon. Baka okay kasi di ko na kailangan pumasok sa tubig at baka kainin ako ng buhaya. Pangalawa, baka hindi maganda kasi baka walang malaki hayop na humila nito papunta sa gitna. Lalapitan natin at titinan laman ito. Hindi ko makita. Tingnan mo, tumigil yung pump. Sige, hindi ko rin alam kung saan eksakto natin ito ihagis. Kaya ayos lang kasi pwede naman natin itong hilahin dito mismo. Tingnan mo, nanghingisda ako. Titingnan ko kung may nararamdaman akong gumagalaw. Mabigat siya pero hindi ko sigurado. Mabigat din kasi yung trap natin pero parang sobrang bigat nito. Tingnan mo yung mga bula na umaakyat. Sige, ayan na yung fish trap natin. Tara na. Wala akong nakita. Sa totoo lang, wala akong nakitang kahit isang isda. Grabe. Diyos ko. Oo, nagbibiro ka ba? Nagbibiro ka ba? Nagbibiro ka ba? Seryoso ka ba? May dalawa doon. May literal na dalawang red tail. Diyos ko, tingnan mo yan. Nagawa natin. Nakahuli talaga tayo ng dalawa gamit ang fish trap. Nagbibiro ka ba?
Tingnan mo siya. Diyos ko, yan ay hybrid. May hybrid at may regular. Hindi ko alam ang gagawin ko. Diyos ko, natakot ako sobra. Wala akong nakita nung una. Grabe, tingnan mo yan. Nagbibiro ka ba talaga? Iyan ay hybrid dito at isang red tail. Tingnan mo, nagwawala siya. Kalma lang, kalma lang, kalma lang. Sige, ilagay natin siya sa tubig. Hindi ko alam ang gagawin ko ngayon mga tol. Pero nagawa natin, talagang nagawa natin. Umpisa ng bumuhos ang ulan ngayon. Ayokong magkabuhol ang palikpik nila sa lambat. Subukan kong ilabas sila. Eto, tingnan mo. Umuumol siya. Tingnan mo, hybrid na pulang buntot yan mga tol. Nagawa natin. Dadaling ko muna ito sa cooler. Babalikan ko yung maliit na pulang buntot. Diyos ko, saya ko. May bago akong red tail, ang astig. Mukhang medyo nasugatan ang mga palikpik niya sa bitag. Wala yan, kaya natin ayusin yan mga tol. Pwede natin siyang gamutin. Gagawin natin siyang malusog ulit. Diyos ko, biglang bumubuhos ang ulan ngayon. Sobrang nagugulat ako ngayon. Sobrang saya ko. 2 ang nahuli natin. Hindi lang isa, kundi 2. At may hybrid pa. Tingnan mo kung gaano kaastig ang isdang yan. Malaki-laki rin ang isdang yan. Ilalagay na natin yung maliit na pulang buntot, tapos uwi na tayo sa bahay ko. At ilalagay siya sa mga pond, mga tol. Ang lupit nito. Grabe ang lakas ng ulan. Pero okay lang. 2 red tail ang nakuha ko gamit fish trap. Tingnan niyo tong cute na isda. May Oscar din tayo dito, pero sa totoo lang, ayoko na ng Oscar. Nakatuon ako sa red tail ko, kaya ibabalik na lang natin itong isda na to. Mukhang kinain siya ng pulang buntot o kung ano man. Ibalik na lang natin siya. Kunin na natin ang baby nating red tail. Saktong laki at sobrang cute niya. Tara, tol, uwi na tayo. Ayan, dahan-dahan lang. Tingnan mo kung gaano ka-cute yung red tail. Ang cute niya talaga. Relax. Relax. Mukhang palikpik niya yun. Tingnan nyo to guys, nakikita nyo ba? Yung maliit niyang palikpik dito, sobrang liit. Meron siyang sobrang liit na palikpik, tapos yung isa, normal. Tatawagin natin siyang Nemo. May maliit siyang palikpik na parang baby. Sige, ibalik na natin siya agad sa cooler. Tingnan nyo to guys, meron tayong maliit na Nemo dito. May maliit siyang palikpik na parang baby. Yung isa, normal. Astig tingnan. Sakto, ang laki ng red tail na to. Cute talaga. Ang saya ko. Ilalagay na natin siya sa cooler. Kita nyo yung kanang palikpik? Mas maliit kaysa kaliwa, kaya tatawagin natin siyang Nemo. Ang lupit. Sobrang lakas ng ulan na yon. Pero, nagtagumpay tayo. Nakakuha kami ng Midas Cichlids, Oscars, Tiger Shovelnose Red Tail Hybrid, at pulang red tail. Sakto ang laki. Ilang linggo naming hinahabol ang mga ito. May 2 pang natira, kaya babalik kami para sa part 2. Punta rin kayo at mag-like kung gusto nyo makita yon. Mamadali tayong uwi sa bahay ko para ilagay ito sa pond. Tara, guys! Ngayon, pauwi na tayo para ilagay ang bagong catfish sa predatory pond. Dumaan muna tayo sa Pond X at may dala tayong isang Oscar at 2 Midas Cichlids. Ang gaganda ng mga isda, lalo na ang Oscar. Kaya ilalagay natin sila sa Pond X dahil may Midas na rin dito at maraming Oscars. Sana mag-breed sila. Sige, ilagay na natin sila. Ayan na guys, hindi ko masyadong nabibigyan ng atensyon ang Pond X. Pero ayan na sila. Mga bagong dagdag, mga tol. Magiging maayos sila dito. Tignan nyo kung gaano kaganda dito. Kung gusto nyo pa ng mga Pond X videos, sabihin nyo lang. Sige guys, balik na tayo sa bahay ko para ilagay ang mga catfish sa pond. Tara mga tol, sa wakas nakuwi na tayo kasama ang catfish sa cooler. Tignan natin sila. 3, 2, 1. Ayos itsura nila mga tol. Ang astig. Isang punang red tail at pulang red tail tiger shovelnose hybrid na yun lang ako nagkaroon ng ganito. Matagal ko nang gusto nito na yun lang ako nakakita. Astig ang pattern ng isdang yan. Ang ganda. Pinaghalo ang red tail catfish at tiger shovelnose. Meron ako ng parehong isda pero wala pang hybrid, kaya astig ito. May Nemo rin tayo. Tinawag natin siyang Nemo dahil sa kanang palikpik niya. Mas maliit siya kaysa kaliwa. Ang cute niya at bagay sa atin. Espesyal at astig siya mga tol. 2 na monster catfish natin. Sa tingin ko ilalagay natin sila sa Oscar Army. Medyo maliit pa sila para isama sa mga malalaki. Baka alam mo na. Ilagay na natin sila sa timba at dali-daling dalhin sa Oscar Army para mailagay sa bago nilang tahanan. Ayos mga pare, nandito na tayo sa Oscar Army. Ito ang pond na may Oscar at iba pang South American cichlids. Ang ganda ngayon. May ilang catfish din kasama ang Lima shovelnose. Tingnan nyo. Malaki at matandang Lima shovelnose. Sa tingin ko, may malaking vulture catfish din dito. At mga pare, dito natin ilalagay ang bago nating red tail at ang red tail hybrid natin para lumaki pa sila ng kaunti hanggang maging sapat na laki para isama sa mga malalaki. Ayan ang mga malalaki doon. Tingnan nyo kung gaano sila kalaki. Grabe. Kita nyo naman dyan. Iyan ang ating tiger shovelnose. Kaya yung isda na yan,
Kapag pinaghalo sa red tail, nagkakaroon tayo ng isa sa mga isdang nahuli natin kanina. Pero tingnan nyo rin ang laki ng mga yan. Wawasakin nila ang maliliit na hito kapag nakita. Nandyan din ang maliit na ripsaw sa likod. Tingnan nyo si Nemo. Ang cute ng maliit na red tail. Sobrang cute niya. Ngayon, tulad ng sabi ko, Sira ang palikpik nila dahil sa pagkakakulong sa bitag. Malamang sinubukan nilang makatakas. Nakakainis pero gagaling din yan paglaon. Gagaling sila at babalik ang ganda ng itsura nila. Ilalagay na natin siya sa pond. Dahan-dahan lang. Halika Nemo. Ang bait niya, gustong hinahawakan. Sige Oscar, maging mabait kayo. Kinagat lang niya daliri ko. ayan na si Nemo, ang bagong red-tail catfish natin. Ang astig niya. Tingnan niyo siya. Ang ganda ng itsura niya dyan. Ang galing mga tol. Ang cute niya talaga. Tingnan niyo. Makikita niyo talaga kung gaano kaikli ang kanang palikpik niya kumpara sa kaliwa. Kaya sa tingin ko, bagay na bagay ang pangalang Nemo. Mag-comment kayo sa baba kung sangayon kayo. Pero pare, sobrang excited ako ngayon. Nakahuli talaga tayo ng hybrid. At hulaan niyo mga tol, may dalawa pa ron. Kaya siguradong babalik tayo para sa part 2 at titingnan natin kung mahuhuli natin sila. Pero tingnan niyo kung gaano kaganda ang isdang yan. Ang ganda talaga. Tingnan niyo ang pattern. Sige na pre, relax lang. Ilalagay na natin siya sa pond. 3, 2, 1. Eto na. Ayan na. Grabe, ang astig talaga niyan. Malaki siya, mas malaki at mahaba kaysa pulang red-tail. Ayos mga tol. Siguradong magiging maayos sila at patatabahin natin siya. Tulad ng sabi ko, Palakihin pa natin siya ng kaunti at isali sa pulang red tail army. Oo mga tol, grabe ito. Siguradong medyo late na ang video na ito. isang linggo na naming hinahabol ang mga catfish at ngayon lang namin nahuli. Sa wakas, nagawa rin namin. Like at subscribe kung nagustuhan ninyo. Kita-kits sa susunod. Paalam!